Kapag dark talaga yung skin tone ng balat, ganito talaga yung nangyayari. Kailangan talaga pumili ka ng naayon sa balat mo para hindi maging pangit yung kalabasan ng tattoo mo. Nice day ngayong araw. May gagawin tayong tattoo at dark tone yung paglalapatan natin. Anong design yung pwede? Black and gray o colored? May mga client din kasi na gustong magpatattoo ng colored. Wala namang problema kung magpapatattoo ka ng colored. Pero pag dark yung tone ng balat mo, pwede rin kasing mag-dark yung light o colored na gagawin sa'yo. Wala namang problema kung tatatuan ka ng colored. Ang magiging problema mo lang, hindi magiging ganun kaganda yung pwedeng kalabasan. Ang colored na tattoo ay mas umaangat sa mapuputing skin tone. Mas matingkad at mas magandang tignan sa balat ng mapuputi. Pero pag ilalagay mo na sa dark tone ng balat, halos hindi siya mabubuhay o hindi magiging matingkad yung tattoo na colored. Kaya ang mas mainam na gawin, kapag dark yung tone ng balat, pwede kang mag-Polynesian, mag-tribal, o kahit ano pang design na basta kulay black o dark yung gagamitin na ink. Kapag gusto mo talagang magpatattoo at dark yung tone ng balat mo, dark na tattoo o black ink yung mas mainam para mas umangat sa tone ng balat mo yung black ink o yung design na gusto mong mangyari. Bali nga itong design na gagawin natin, tiger na parang tribal. Kaya ang ginagawa ko, nililinyahan ko muna yung dito sa babang parte bago ko siya i-shading. Yung medyo nakakalahati na tayo ng lining. Ngayon naman, babalik tayo sa baba para i-shading. Ganito yung ginagawa ko kapag may i-shading. Bali, gumagawa muna ako ng linya pataas. At kapag medyo malayo na yung nagawa kong linya, saka naman ako magsi-shading. Para alam ko na kung saan part ako magsi-shading. Kung napansin nyo nga din, kalahati lang yung part na nilagyan ko ng linya. Hindi ko talaga binubuo na linyahan lahat para hindi sobrang masaktan yung client ko. Kapag nagtatato kasi, kapag nalinyahan na yung part tapos mapapahinga at dadaanan mo ulit kagaya ng shading, madadagdagan na nun yung sakit dahil napahinga na yung sugat na dinaanan kanina. Kung nilinyahan ko na yung muka o lahat ng parte na to, tapos babalik ako sa baba, sobrang tagal na mapapahinga yung sa bandang taas. At kapag dinaanan ko na ng shading nun, sobrang sakit na. Yung pakiramdam nun ay para kang naglalagay ng white ink. Yung white ink pala, kaya pala nasasabi nila na masakit yon dahil po yun sa napahinga na yung mismong balat, kaya sumasakit na kapag dinadaanan na ng white ink. Kaya para sa iba na nagsasabi na masakit daw yung white ink, sa part talaga ng white ink yung masakit. Pero hindi yon dahil sa ink na ginagamit. Dahil yon sa sugat na mga napahinga na tapos dadaanan ulit ng white ink. Break time nga lang saglit at may nanggugulungan na bata. Magdodrawing nga daw siya ng spider sa kamay. At ayan nga yung nagawa niyang drawing sa kamay niya. At syempre pagyayabang niya yan. At dahil nga nakakita siya ng spider sa taas. At dahil nga tapos na mag-break time saglit, tatuan na ulit. Bali nga dito naglalagay tayo ng gray wash. Parang tribal na tiger itong ginagawa natin. Pero nilagyan ko pa rin ng gray wash para hindi ganun kasimple yung design. Kaya para pala sa mga dark tone yung balat, kung sakaling magpapatato ka, mas mainam na dark ink din yung gagamitin. Pwede ka naman magpatato ng colored pero hindi ganun katingkad yung pwedeng kalabasan. Kaya mas mainam na dark ink yung gamitin sa'yo para hindi magmukhang fade yung tattoo mo. Dito nga ay nag-highlights o naglalagay na tayo ng white ink. At heto na nga, tapos na rin. Linisan na natin para makita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Medyo dark yung tone ng balat ni Sir, pero napalabas natin yung design dahil black ink nga yung ginamit natin. Kahit hindi ganun kaputian yung skin tone, makikita mo pa rin yung mismong mukha ng tiger. At ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo.